Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Senador, iniintindi niya, hindi siya nagsasalita ng alanganin. Hindi siya nagsasalita na may masasaktan. Hindi siya magsasalita na parang taong kalye na, hindi naman na kailangan maging senador ka eh. Senador ka, hindi ka na marunong mag-imbestiga. Sino pinatutunguhan niya doon? Eh di si Marcoleta, di ba? Hindi naman bobo si Marcoleta eh. Mamaya sasabihin na naman ni School Bukol. Hindi, wala naman akong binanggit na ganun eh, di ba? Magda ka, simula pa lang yan, School Bukol. Wala po kaming kahit na shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw. Si Tambaluslos, dissatisfied. Oh, yung amo niya, yung amo. Yung amo niya, yung boss niya, dissatisfied. Ayaw niya, ikaw yung Blue Ribbon, tinanggal si Escudero. O collateral damage pa si Escudero, ganoon. Ayaw kasing tanggalin siya ni Escudero eh. Ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Nararamdaman po ninyo si Senator Marcoleta, masyadong personal kasi sa kanya. Masyadong personal sa kanya ang Blue Ribbon Committee. Masyadong personal sa kanya ang trabaho niya. Dinidibdib niya yung trabaho niya katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Dinidibdib nila yung trabaho nila. Kaya kapag may narinig silang hindi maganda sa sinasabi nila, sa paraan ng pagtatrabaho nila, masakit sa kanila yan. Kaya nararamdaman po niyo si Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung gusto niyang umiyak, kung talagang yung emosyon niya, talagang punong-puno yung dibdib niya, yung isip niya. Hindi naman po siya umiyak, kaya lang nararamdaman ko po yung emosyon niya. Nararamdaman ko. Alam mo kung high school lang ang dalawang to, yung medyo batang, talaga man nagkaroon ng sapakan dito eh. September 10 po, 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Nakakaya po yan mga kareaksyon. Senate President ka, tinutusta ka sa sarili mong upuan. Senate President ka, hindi ka man lang nila pinuntahan sa opisina mo.
Senate President, bakit mo naman sinabing inedit? Hindi naman inedit yun eh. Yung pinersonal siya sa opisina, hindi! Tinusta siya! Diyan sa may plenary. Tinusta siya na naririnig ng taong bayan. Tinusta siya. Mga kareaksyon. Tinusta siya. Talagang malutong. Talaga, diba? Tusta yan eh. Tustado. Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako ng sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong affidavit na yon, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po, alas 9, ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang Bumaba! Bumaba si School Bungol. Kung bumaba po mga kareaksyon ay nasa likod nyo, Dobius, ibig sabihin very devil. Tinawag niyang very devil. Alitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation... Bumaba po si SB. School Bukol, SB, o yun. Bumaba, nasa likod siya ni Marcoleta. Narinig tayo, kanina hindi bumaba eh. Nung binanatan siya ni Bato de la Rosa, hindi siya bumaba eh. is approved by the President of the Senate. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay
ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Ano, babasa yung batas? Binaliktad po siya ng Department of Justice. Sinabi po ni Remula, ganyan, ganire. Nung naramdaman ni Remula na mapuputukan yung mga katsukaran nila, bumaligtad si Remula. Bumaligtad siya, ay nako. Sinasabi natin, pag-upo ni Sara Duterte sa kanyang presidensiya, sisingilin niya si Bongbong Marcos ng 300 billion, yung state tax. Tapos, marami pa siyang sisingilin sa mga yan. Kaya, ito, subscribe ka na mga ka-reaction. Subscribe na po kayo. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang, yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan? Nako. Halatang-halata po itong si School Bukol, araw-araw ganyan po ang magiging kapalaran niya pag nandiyan si Senator Marcoleta, si Senator Cayetano, si Batorni Bato de la Rosa. Nako mga ka-reaction. Maraming mga malisyosong bagay na sinabi itong si School Bukol laban kay Marcoleta. At kinalaban pa niya, yung utak niya ay lumalabas na sa kanyang ulo.
At ang kinalaban niya ay Marcoleta. Nako, yung sinasabi ko po sa inyo. Ni Katitingman. Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung say yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa. Para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. No. Gusto niyo po ang pakinggan ang sagot ni School Bukol? Gusto niyo pakinggan? Pakinggan natin. Magre-react tayo ha. Maraming point po dito na hindi sinagot ni School Bukol kasi nga wala siya sagot. Yung mga paratang niya kay Senator Marcoleta na siya ay ganoon na hindi kailangan ng abogado, yung Blue Ribbon Committee, mas magaling. Marami mga akusasyon na inakusahan si Senator Marcoleta ni School Bukol ito. Pagka po natin si School Bukol. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader? Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. An objection? Si Kiko. Si Kiko kasi may sinabi siya noon na parang Xerox copy, parang sasabihin niya dito, pagka po natin ha. Tingnan, Senator. Siyempre, didepensahan niya, kamag-anak niya yan eh. Uncle niya, kinalaban niyang Vice President eh. Kiko Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. This is not an interpellation, just a manifestation. Ang tanong ko lang sa iyo mo sa manifestation mo,
Paano ka naging senador? Tanong lang. Bakit may puti ka dito? Isa ka bang manok? O kambing? O ba't may puti ka dito? Ano may mga puti dito? Yung mga may puti, ano yun? Parang palong yun, oh. Parang may palong. Tatawagan ko si Sharon Cuneta. Hello? Shawi, Ate Shawi. Walang nga yung mister mo, may puti sa buhok. Tapos, humingi na ba na sorry sa inyo yung saganang mamamayan? Humingi na sorry? Yung mga idol ko, humingi na sorry. Humingi na sorry. Okay. Ate Shawi, yung puti sa buhok ni mister, pag-i-explain mo nga sa vlog mo, anong istorya nitong puti? Naiwagaan kami sa puti sa buhok niya. Ito ba yung nagpa-senador sa kanya? Ito ba yung lucky charm niya? Lucky charm? Ganun, no. Sige. Magsasalita siya. Pakinggan ko muna. Bye. Hindi po si Ate Shawi yung pinagkautangan ko yun. Mr. President, bago pa man naglabas ng affidavit ang mag-asawang Diskaya, nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo. Biglang tumayo si Kiko, no, sabi niya, tutulungan ko si Tito Sen kasi nahirapan na siya. Dinudurog siya ng minority. Kasi tutulungan ko siya, walang utak eh. Sa hearing, nung tinanong siya nung ilang mga senador, binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya noon pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit, kasi wala pang affidavit noon eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit or in any way referring to the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Diskayas, that they said they started flood control projects in 2016, and dadali na naman nila yan kay Duterte. Yung dalawang mag-chewy na yan, dadali nila kay Duterte, ganun ang gagawin nila dyan, 2016 na naman. Wala yung 2016 eh, bakit nagsimula kayo 2023, 25? Wala namang problema kay Duterte yung flood control nun eh. Paano, giniba nila yung mga flood control, nagtayo ng marupok na flood control. Taon-taon ngayon, merong pondo, taon-taon, merong ghost project. Di ba, itong Kiko na to, yung puti mo sa buhok. Dadala ko ng gunting. then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So, kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na mukhang hindi kapani-paniwala. At least this... Hindi kapani-paniwala kasi wala yung 2016. Hindi kapani-paniwala, gago ka ba, Kiko? Kiko ka na nga, gago ka ba? Kiko na nga ang pangalan mo, gago ka ba? Tanong lang. Di ba mga kareaksyon? Dahil wala yung 2016, pinoproblema nila ngayon. Paano yung panahon ni Abnoy? Yung 2010 to 2016. Hindi nyo imbestigahan yun? O imbestigahan na natin kung magsimula kay Manuel Quezon. This is my view as a lawyer na mukhang kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa I was not referring to the affidavit, I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. So ngayon, halimbawa, nagbigay sila ng testimony, yun ang sinasabi na sworn statement yun. Mali man yun o tama, yun ang sworn statement nila, may pananagutan sila doon, Kiko. Pag mali yun, may pananagutan sila. Pag tama yun, edi okay. Hindi mo ba naintindihan yun?
nagsinungaling ka sa korte at sa Blue Ribbon Committee, anong kahantungan mo? Di ba makokontempt ka? Ngayon, anong ninangaw-ngaw mo dyan dahil wala yung 2016 to 2022? Gago ka ba talaga? Gago ka ba? Tanong lang, ano yung ano sa puti na walang ano yan? Parang abnormal kaya ba't naglagay? For the record, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. In addition, Mr. President, point number 2, sorry. I was a member and continue to be Nandiyan ka ba? Kala ko umalis ka na. Walang yan naman talaga. Oo. Umalis ka na dyan. Wala naman sa sinasabi mo. a member of the committee.